So putok na po ito ngayon mga sangkay, no? Itong balita na may kumakalat na isang matinding karamdaman sa India at may potensyal o posibleng lumala ito papunta sa pandemic or epidemic to pandemic. Ngayon mga sangkay, naglabas ng impormasyon ang Department of Health kung papaano nila babantayan ang Pilipinas. Kasi dati mga sangkay, di ba, nung nangyari yung pandemic na naranasan po natin yung 2019, 2020, 2021, mga sangkay, nag-umpisa lamang po yun sa isa, dalawa na tao na nakapasok sa Pilipinas. At ngayon, dumami ng dumami mga sangkay. At ang lala po ng sitwasyon nun. Ngayon, marami po marami ang natatakot ngayon sa buong mundo. Especially dito sa Asia, mga sangkay dahil nga po dito. No, at nakabantay na po sila sa kanika nilang mga paliparan. So, mga sangkay, nasa delikadong sitwasyon ang ating planeta dahil po dito sa banta ng panibagong pandemic. We all know guys, we experience kung gaano ka-worst ang nangyari mga sangkay nung tamaan po tayo ng pandemya noong 2019. Especially yung taon ng 2020. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, i-check nyo po sa ibaba ng video na to. Makikita nyo po dyan yung subscribe button, pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito kasi ang nangyari. Tingnan po natin. Ayon sa balita, ilang bansa sa Asia naghihigpit sa gitna nitong kumakalat na panibagong karamdaman. Dahil po sa outbreak doon sa India. At ang malala po ito mga sangkay, malala ito dahil nga po, bukod sa wala pa po itong, kumbaga, gamot, mga sangkay, malaki ang chance na posibleng madedo ang tao. So, ganun kalala siya. Kaya binabantayan to mga sangkay ngayon ng maraming mga eksperto. Ito, nagpatupad ng mas mahigpit na airport screening. Oh, yan po yung situation ngayon mga sangkay. So, ang daming balita tungkol dyan. Ngayon, tingnan po natin. Kasi, ayon sa report, nakahanda daw ang DOH sakaling makapasok ito sa ating bansa. Pero, guys, sana hindi na po tayo umabot sa salitang makakapasok sila o makakapasok ito sa Pilipinas. Dahil kapag nangyari ito, yari na naman po tayo. Ngayon, eto mga sanggit, tingnan po natin. Naghahanda na daw po o naghihigpit ngayon ang maraming mga bansa dahil po sa kumakalat. Kanya ng paghihigpit ang ilang bansa sa Asia. Kanya-kanya ng paghihigpit ang ilang bansa sa Asia matapos magdeklara ng Nipah virus outbreak ang India. Okay, so naghigpit na ngayon mga sangkay yung mga bansa dito sa Asia at getsa po natin yun. Sana dito din po sa Pilipinas. Nananatili naman daw low risk sa virus ng Pilipinas ayon sa eksperto. May report si Ian Cruz. Ganito ang sitwasyon sa International Airport ng Bangkok sa Thailand. So ito sa Bangkok, Thailand. Tingnan po ninyo mga sangkay, sobrang higpit na. Nararaan ng lahat ng pasahero sa thermal scanner sa gitna na idineklarang outbreak ng Nipah virus sa West Bengal sa India. May mga pag-iingat na ring inilatag sa Taiwan, Malaysia at Nepal. Okay, Taiwan, Malaysia, Nepal, Thailand. Ano na ngayon mga sangkay, kumbaga natuto na sila noong 2019 Wala nitong Disyembre, 2 kaso ng Nipah virus ang naitala sa West Bengal. Ayon sa Indian Health Ministry, tukoy na ang halos 200 close contact na walang sintomas at negatibo raw sa virus. Ang Buti naman. Nipah virus ay isang zoonotic disease o sakit na nagmumula sa hayop. Kadalasang mga paniki ang carrier nito. Yung mga mahilig dyan pumasok sa mga kuweba. Ako dati kasi hindi ko alam to eh. Na ganito pala ka-delikado ito mga paniki. No? Yung mga pumapasok sa kuweba, marami yan doon. Lalo-lalo na po yung mga cave na mga dedo na. Yung mga, ano na talaga, patay na ng mga kuweba.
marami pong nakatira doon ng mga paniki. So mag-iingat po kayo. Sabi ng World Health Organization, maaari ring tamaan ng virus ang ibang hayop, gaya ng baboy at kabayo, at pwede itong maipasa sa tao kung may direct contact sa infected na hayop. Kita nyo yan mga sangkay, pati sa hayop pwedeng maipasa. Tapos mula sa hayop papunta sa tao. So ganun po siya kadelikado. Makainom o makakain ng kontaminadong pagkain, o di kaya may close contact o human-to-human transmission. Itong Nipah virus is usually nakikita lang to dito sa Asia or sa Southeast Asia or Asia Pacific. There's a specific species of the fruit bats that usually carries the virus. Kung ano yung mga prutas na kinakain din niya, no, na contaminate sa kanya, then it will also be eaten by people in that particular area. Taong 1999 nang unang madiskubre ang Nipah virus kasunod ng outbreak sa Malaysia at Singapore na ikinasawi ng mahigit 100. Batay sa pag-aaral, 4 to 14 days ang incubation period ng Nipah virus. Okay. Ngayon mga sangkay, tingnan po natin ano ang paghahanda ng Pilipinas tungkol po dito. Kasi marami pong mga bansa ngayon naghihigpit na eh. Kahanda raw ang DOH sakaling makapasok ang Nipah virus dito sa ating bansa. Binabantayan na rin nila ang mga pasaherong dumarating sa bansa kasunod ng 2 nagpositibo sa sakit sa India. Nasa frontline ng balita. Narito ang report. Isang sakit ang muling pinangangambahan. Yan ang Nipah virus. Nagpositibo dyan ang 2 healthcare workers sa isang ospital sa India. Patuloy pa silang inoobserbahan. Handa naman kaya dyan ang Pilipinas? Ayon sa Department of Health, nagsasagawa na sila ng screening at monitoring sa mga dumadating sa bansa, sa mga paliparan at pantalan. Pwede nilang sabihin ng isang eroplano o ng isang bapor pag napansin nila na medyo may kakaiba, hindi pa papasukin ng bansa natin yun. Para silang immigration pero for health. Ayon sa World Health Organization, ang Nipah virus ay galing sa fruit bats. Pwede ang makuha sa mga pagkain o inumin na nadumihan ng paniki. Posibleng maikalat yan sa taong na-expose sa virus sa pamamagitan ng direct contact. Ilan sa mga sintomas nito ay malatrangkasong sakit. Posible rin itong umabot sa pamamaga ng utak, pagka-comatose o Grabe. Kita nyo yan mga sangkay, ganyan po kalala. pagkamatay. Wala pang bakuna para dyan. Wala pang mga sangkay, panggamot tungkol dyan. Dahil sa panibagong kaso nito sa India, naghihigpit na rin ang ibang kalapit na bansa, gaya ng Thailand na nag-set up na ng thermal scanner sa kanilang airport. Ang Taiwan naman, iminungkahing isama ang Nipah virus sa Category 5 diseases o malaking panganib sa kalusugan na kailangan ng special control measures. Pero sabi ng DOH, hindi raw tayo dapat maalerto dahil Ba't ganun? Bakit hindi dapat maalerto? hindi na ito bago. We don't see a need because we always watch our borders. Kilala natin siya, kaya nating bantayan. 2014 nang unang maiulat ang kaso ng Nipah virus sa Pilipinas sa Sultan Kudarat. 17 ang tinamaan doon dahil umano sa pagkain ng karne ng kabayo. Sa ngayon, wala pang kaso ng Nipah virus sa Pilipinas. Pero paalala ng DOH, Maliban dun sa pagkain, kung tayo ay mapalapit sa mga hayop na may sakit, lalo na yung kita man yung mga hayop na medyo matamlay, may sakit, wag na ho tayong lumapit kasi maaaring dyan natin makukuha yung mga sakit tulad ng Nipah virus. nagbabalita mula sa frontline. Okay, so ayan po yung balita tungkol dyan. Marami nga po ang na-alert o na-alarma ngayon at sa Asia, marami na pong mga bansa ang naghihigpit na. Dahil nga po, magsisimula lamang po yan sa isa di ba? Paano pag dumami ng dumami yan, di ba? Mga sangkay. Nakita nyo yung pinaka-worst na situation. Makukoma ka. No? Yung utak mo ay madadali. Pambihira. Ganun po kalala pala yan, mga sangkay. So, but very important, we have to pray for our country. Yun yung pinaka-the best natin na magagawa sa Pilipinas. Ipagdasal po natin ang ating bansa. Okay? So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel.
Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.